Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Sa channel reading, kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, King of Pentacles. Feel like ang nasisense ko na energy mo. Gusto mong mapaunlad yung hanap buhay mo, yung karir mo, yung financial mo, or yung business mo. And gusto mong maging financially stable. Ang mensahe ng card mo, maramdamin ka and andun yung hinahanap mo yung pag-aaruga, yung pagmamahal. Some of you, pinapakita mo yung pagmamahal na kaya mong maibigay sa mga mahal mo sa buhay at dun sa taong mahal mo. Marami kang pagsubok na pinagdaanan sa buhay at lahat yon na kaya mong ma-overcome, malagpasan at marami kang natutunan at nakuhang aral doon. May nagpapalungkot sa'yo and you feel sad because may mga gumugulo sa isipan mo. May mga naalala ka sa nakaraan na alam mong mahalaga para sa'yo at hindi mo makalimutan yon dahil para sa'yo yung mga alaala na yon, malaki yung naging ambag nun sa buhay mo para mas ma-motivate ka at magsikap sa buhay. Nagkakaroon dito ng struggle or conflict, some of you pagtatalo or hindi pagkakaunawaan. Unti-unti ka nang nagiging masaya or nagiging okay. Kung ano yung meron ka, pinapamahagi mo rin yon, binibigay mo kung ano yung kaya mong maitulong. Some of you, meron blessing dito na darating na pinaghirapan mo. May kailangan kang pag-isipan ng maigi at pagdesisyonan. Clarify natin ang Queen of Cups. King of Swords and Five of Wands. Itong tao na to kapag nagsalita sa'yo, walang preno. Hindi niya alam kung makakasakit pa siya sa'yo, kung magdadamdam ka ba dun sa mga sasabihin niya. And nagkakaroon ng pagtatalo. Kaya kayo nagtatalo dahil may mga bagay na hindi kayo napagkakasunduan. Clarify natin ang Nine of Swords. Six of Wands and Knight of Swords. Malalagpasan mo rin yung mga pagsubok na pinagdadaanan mo and andun yung malaya ka at makukuha mo rin tagumpay na gusto mo. Some of you, meron ditong darating na communication and magiging maganda yung pag-uusap. Kung dati may mga bagay na iniisip mo, kung paano mo malalagpasan yon, ngayon alam mo na sa sarili mo kung ano yung gagawin mo. Clarify natin ang Five of Wands. King of Wands and the World. Itong tao na to, very passionate siya dun sa connection towards you. And may na-manifest niya na magkaroon ng pagbabago. Yung mga nangyari na hindi maganda. Yung mga hindi nyo napapagkasunduan. Gusto niyang maging maayos. Clarify natin ang Six of Pentacles. Temperance and Temperance. Kailangan mo habaan yung pasensya mo, pag-isipan yung mga nangyayari sa buhay mo bago ka magdesisyon at huwag magdesisyon basta-basta kung hindi ka pa handa
para hindi mo pagsisihan sa huli yung mga desisyon mo. Clarify natin ang The Chariot. Judgment and Death. May mga desisyon kang gagawin dito na makakatulong para sa'yo na magkaroon ng transformation or changes dun sa mga nangyari sa nakaraan. Clarify natin the Hermit. Strength and the Sun. Naging matatag ka doon sa mga pinagdaanan mo, ginawa mong inspirasyon yon para mag-heal ka at maging masaya ka sa buhay. And alam mo kung paano mo na ngayon i-handle yung bawat sitwasyon na pumapasok sa buhay mo. Clarify natin the Sun. Nine of Wands and the High Priestess. You need to listen to your inner self and alam mo naman kung ano yung kailangan mong gawin na paraan at pagsusumikap. Kahit ilang beses kang masaktan, alam mo na kaya mong bumangon at maging okay. Hindi mo pinapakita kung ano yung kahinaan mo. Lalo kang nagiging matatag sa mga pinagdadaanan mo. Clarify natin ang the Moon. Eight of Pentacles and Eight of Swords. May mga gumugulo sa isipan mo dito. Or nagmi-mirroring ka. And nandun yung pagsusumikap mo na makaalis dun sa sitwasyon na yun. Kahit anong mangyari, gagawin mo yung paraan para maialis mo yung sarili mo dun sa mga sitwasyon na nagpapagulo sa isipan mo. Alamin natin kung anong mensahe para sa'yo. As soon as I choose to see the light in the dark corners, I redirect my power toward what I want. Ang mensahe para sa'yo na kung ano yung pinipili mo at ginagawa mo, yun din yung darating sa buhay mo. Kasi ikaw yung nagdidesisyon, ikaw yung driver ng buhay mo, ikaw yung gagawa ng mga gusto mo. Kung paano mo i-handle yung mga bawat sitwasyon na pumapasok sa buhay mo, iyon din yung darating sa'yo. Kung ano yung ina-attract mo at ginagawa mo, iyon din yung matatanggap mo. Basta isipin mo lang palagi yung magaganda at makakabuti sa buhay mo. Kung ano yung tama, yun yung gawin mo para alam mo sa sarili mo na yung darating sa'yo at mga resulta ng mga desisyon mo ay maganda. Magdasal ka lang palagi para magabayan ka ng Diyos Ama sa mga ginagawa mo at sa mga pangarap mo. At isipin mo palagi na maging masaya at i-attract mo kung ano yung makakabuti para sa buhay mo at sa mga mahal mo sa buhay. At always be thankful kung ano yung dumating sa buhay mo. Problema man yan o hindi, ang mahalaga, nalalagpasan mo yung mga problema na binibigay sa'yo at nagagawa mo ng maayos at nakukuha mo yung gusto mo. Basta isipin mo lang na lahat ng problema may solusyon dyan. And sikapin mong makaalis palagi sa kung ano yung pinagdadaanan mo. And gawin mo lang yung kaya mo para magtagumpay sa buhay. Huwag kang susuko sa kahit anumang ibigay sa'yo na suliranin. And maging matatag ka, labanan mo kung ano yung mga pinagdadaanan mo na hirap or sakit na nararamdaman mo. Kasi lahat naman yan talagang kailangan mong pagdaanan dahil para may matutunan ka at mag-grow ka and also mag-mature. Basta magtiwala ka lang palagi sa Diyos Ama na tutulungan ka sa lahat ng pinagdadaanan mo. At ito yung reading. Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.